si Dame Grumble, ikalawang bahagi. Lumipas ang mga buwan, may mapupulang bunga na ang puno ng mansanas na nagniningning sa mga dahon nito. Isang gabi, isang pamilyar na figura ang umakyat sa burol. Nako, mapapatid ako sa mga damong to, kainis! Nahulaan mo, dumating na nga si Dame Grumble mula sa kanyang mahabang paglalakbay. Wala siyang dala kahit ano at talagang masama ang loob niya. Walang barya. Magnanakaw talaga yung North Wind na yun. Nakakairit ang mga damo to. Aba, Dame Grumble. Nang tumingala siya, namula siya sa sobrang tuwa sa nakita niya. Mga mansanas? Anak ko, mahal kong puno. Ang ganda mong tingnan. Sumuko na rin sa wakas ang North Wind na yon. Ang totoo niyan, kinumbinsi siya ni Frio na huwag galawin ang mga bulaklak ko. Nang may kabaitan, bagay na dapat mong matutuhan. Nagkasilbi rin siya sa wakas. Ang pupula ng mansanas, pero ang liliit naman. Lumalaki pa lang kasi sila. Frio, nandito na ako. Ina, maligayang pagdating po. Bakit ganito ang bahay? Ha? Napaka-linis naman. Namangha siya kung paano ito napanatiling maayos. Gayunpaman, Maling tasa ang ginamit mo. Masyadong malaki ang mga bulaklak na yon. Ina, tigilan niyo na pong ang pagreklamo sa mga bagay-bagay. Pakiusap po. kinamusta ni Frio ang naging paglalakbay niya na nagpasimula na naman ang pagrereklamo niya. Pero sa kabila nun, masayang umiti si Frio. Ikinagulat ito ni Dame Grumble. Ano yan? Meron po akong sorpresa para sa inyo. Ina, tingnan niyo po. Inabutan siya nito ng isang kahon na agad naman niyang binuksan. Aba, mga barya ito! Pinaliwanag ni Frio kung paano siya kumita sa paggawa ng mga ito. Pinakita niya rin ang mga likha niya. Di siya nagreklamo ng sandaling yun. Frio! Ang mga ito'y kahanga-hanga. Naku, hindi po ito magiging posible kung hindi dahil sa puno ng mansanas na itinanim niyo sa labas. Ang puno ko? Anong ibig mong sabihin? Nang marinig ang kinakabahang paliwanag ni Frio, namula sa sobrang galit si Dame Grumble. Ang lakas ng loob mong kunin ng mga sangang yon? 2 sanga yon! Ibig sabihin, ganun karaming gintong mansanas ang nawala sa akin. Ano ka ba naman, Frio? Pero ina, ang akala ko pa naman natuto ka ng mag-isip, bata ka. Ay, nagkamali talaga ako. Ang galit at pagsigaw na yon ng kanyang mareklamong ina ay labis na ikinalungkot ng kawawang si Frio. Agad nitong pinuntahan ang puno ng mansanas na narinig ang pag-uusap nila. Bakit mo binigay sa anak ko ang mga sanga mo, ha? Sa akin naman ang mga sangang yon. At pwede kong ibigay yon kung gusto ko. At isa pa, magiging kawalan mo ba yon? Ang ibang mga sanga ko ay punong-puno ng mga bunga. Sayang ang mga yon! Madaming nawalang gintong bunga sa akin. Hindi ka nag-iisip! Galit na ngayon ang puno nang dahil sa narinig niya. Dame Grumble! Hindi ka ba natutuwa o nakukontento, ha? Baka gusto mong mas lalo kang hindi makakuha ng gintong mansanas na gusto mo. Ano? Wala kang ginawa kundi maging masama kay Frio. At sa akin din. Kaya, hindi ko talaga hahayaang maging ginto ang mga bunga ko. Hindi mo pwedeng gawin yan! Pero seryoso ang puno. Naging miserable si Dame Grumble at paglipas ng mga araw, naging miserable rin ang buhay ni Frio. Sinisisi siya neto sa mga nangyari. Ay naku, wala talaga ako mapapala sa batang to kundi sakit ng ulo. Hindi na ako magkakaroon ng mga gintong mansanas. Sana naman may magagandang bagay na mangyari na sa amin ni Ina. Nawawala na ng pag-asa si Dame Grumble habang pinagmamasdan niya lumaki ang mga mansanas at di nagiging ginto. Isang misteryosong bisita ang dumating. Isang lalaking kilala bilang ang manlalakbay. Sino yun? Magsaya tayo! Woohoo! Shoo! Oh, ang sombrero ko! Ano ba? Isang napakalakas na hangin. Salamat sa kanya't nagiging malinis ang kalsadan to. Napakahusay niya ngang talaga. Nabigla ang North Wind sa nangyaring yon. Di niya inasahang matutuwa ang lalaki imbis na magreklamo. Sumaya ito. Napakabuti niya at napansin niya pagsisikap ko. Oh, hindi ko dapat pinaglaruan ng mabuting Ginoo na to. Napakabuti nga ng hangin. Nasaan na nga ba ako? Walang may alam kung saan galing ang manlalakbay o saan siya nagmula at bakit. Pero may usap-usapang siya ay laging masaya sa mga bagay
May gininto ang dila at sa kabuuan ay isang taong may mahika. Napakagandang bahay. Sino ka? Magandang gabi, mabait na ginang. Isa akong manlalakbay. Maaari po ba ninyo akong bigyan ng matutuluyan? Bihira siya magkaroon ng bisita, kaya naman pinatuloy siya ni Dame Grumble sa kanyang bahay. Napakagandang tahanan. Hindi nga lang malaki ang lugar ko. Pero parang palasyo naman na mainit ang pagtanggap kanino man. Oo, siguro nga. Frio! Malungkot na lumapit si Frio at nagulat nang makita ang estanghero. Kumusta? Mabuti naman po ako. Siya ang anak kong si Frio. Pasaway talaga ang batang ito. At puro walang kwentang mga bagay ang ginagawa. Hindi po. Pag-uukit ng kahoy po ang pangarap ko, Ginoo. Pag-uukit ng kahoy? Mukhang kawili-wili yun. Patingin naman ang mga gawa mo. Masayang ipinakita ni Frio ang mga pinaghirapan niyang obra. Namangha ang manlalakbay sa lahat na nakita niya at sinabing tila ginawa ito para sa mga maharlika. At talaga po ba, Ginoo? Gusto ko lang naman pong suportahan ng aking ina gamit ito. Totoo ang sinabi ko. Handa ng hapunan. Pagpasensyahan niyo na ang nakayanan ko. Umupo silang tatlo sa paligid na nag-aalab na apoy at kumain ng hapunan. Napakasimple lang ng sabaw. Hindi rin maayos ang pagkaluto ng tinapay. Ay! Sa tingin ko, napakasarap ng sabaw. Mainam at puno ng pagmamahal. Malasa rin ang mga tinapay. Hindi ba't maingat mo namang inihanda ang mga to? Tama? Siguro nga tama ka. Anong problema, mahalaginang? Payapain mo ang iyong isipan sa mainit na apoy na nasa harapan mo. Marami talaga akong pinapasa ng mga problema, Ginoo. Makikinig ka ba sa akin? Tumango ang manlalakbay at sinimulan na ni Dame Grumble ang bagay na napakahusay niyang gawin. Magmaktol at magreklamo. Sinabi niya ang mga problema nagpapabigat sa kanyang kalooban. Nagreklamo siya tungkol sa puno niya at kung paano to tumanggi na bigyan siya ng mga gintong mansanas. Inireklamo niya rin ang di niya kasundo si Northwind na nagnakaw daw ng mga baryang pilak mula sa kanya. At ang pinakahuli, dumaing siya tungkol kay Frio na tumangging tulungan siya sa anumang posibleng paraan. Habang nagsasalita siya, kakaiba ang naging kilos ng apoy. Ngunit hindi ito napansin ni Dame Grumble at ang manlalakbay ay nakinig lamang sa kanya ng tahimik. Ang puno ng mansanas, ang Northwind, si Frio, ang mga baryang pilak, ang mga damo. Grabe! Pagod na ako sobra. Ngayon naintindihan na ni Dame Grumble kung paano siya labis na pinag-aalala ng mga pasakit, reklamo at hiling niya sa buhay. Mawawala rin silang lahat. Siguradong mangyayari yon. Mayroon kang komportabling buhay dahil sa mga baryang pilak na bigay ng puno ng mansanas. Ang Northwind naman ay nagdadala ng tuwa at saya sa buhay mo. Hindi ba't magiging malungkot pag wala siya? Pero Oo nga no. Tama ka nga doon. At si Frio, napakabait at napakalambing niyang bata. Nagsisikap siya dahil mahal ka niya. Siguradong nakikita mo rin yan, di ba? Pero lagi kasi siyang... Mabuti kang tao, Ginang, dahil tinanggap mo isang estrangherong tulad ko. Siguradong may mabuti kang puso dahil ang mga tulad mo ay nakikita ang pagpapala sa buhay kaysa kung ano ang wala sa kanila. Tumahimik bigla si Dame Grumble. Pinag-isipan niya ang mga sinabi ng manlalakbay at minsan sa buhay niya, kumaan ang kanyang pakiramdam. Ang sabaw at tinapay, napakasarap ng mga yon. Pagmahal ka pa, itigil mo na ang pagrereklamo at bilangin ang mga pagpapala mo sa buhay. Kinaumagahan, nagising si Dame Grumble at nalamang nag-iisa lang siya sa kama. Tinawag niya si Frio at tinanong kung nasaan na ang manlalakbay. Umalis na ba siya? Naghanap sila sa paligid at tinawag ito pero tuluyan na naglaho ang misteryosong lalaki. Napansin ni Frio na parang kakaiba ang nanay niya. Naging mabuti to. Ina, ayos lang po ba kayo? Tinignan ni Dame Grumble ang anak at naalala niya ang sinabi ng manlalakbay. Frio, patawarin mo ko kung hindi kita tinrato ng maayos. Maganda ang mga inukit mong kahoy, tulad mo anak. Ano po? Pinaunawa sa akin ng manlalakbay kung paano ako naging napakasama sa'yo nun. Kaya mo ba akong patawarin? Opo, ina.
Nagyakapan na mag-ina. Masaya sila dahil nauunawaan na nila ang bawat isa. Dapat humingi rin ako ng tawad sa iba. Pwede mo ba akong tulungan? Pumayag si Frio at pinuntahan nila agad ang puno ng mansanas at ang North Wind. Puno ng mansanas, North Wind. Nandito ako. Para sa gintong mansanas? Nandito ako para humingi ng tawad. Patawad sa masama at walang galang kong pakikitungo sa inyo. Nagulat ang North Wind at ang puno sa biglaan niyang paghingi ng tawad. Pinaliwanag niya kung paano siya naliwanagan ng dahil sa manlalakbay. Nakakagulat to! Mula ngayon, hindi na kita guguluhin para sa mga mansanas o magrereklamo pa dahil lang sa mga barya. Northwind, sa tingin ko dapat nang malaman ni Dame Grump nang mabuting si Dame kung saan mo ba dinala ang mga barya. Gulat na tinignan ni Freyo at ng kanyang ina ang North Wind. Alam niyo, di ko naman talaga tinago ang mga barya. Lagi ko yung pinapamigay. Pinamigay? Kanino? Sa mga batang mahihirap sa kaharian. Nakikita ko silang masaya pag nakakatanggap na makintab na barya sa mga munting kamay nila. Nang marinig ito, nakaramdam si Good Dame ng kakaibang init sa kalooban niya, bagay na hindi pa niya nararamdaman noon. Kahanga-hanga. Nako, hindi na pala ako dapat mag-alala pa kung gano'n ang nangyari. Hayaan mo silang magkaroon ng baryang kailangan nila. Nakakatawa naman. Sa tingin ko, dapat ko nang hayaang maging ginto ang mga mansanas ko ngayon. Sobrang natuwa ang mag-ina na marinig ang sinabi ng puno. Matapos ng ilang linggo, masaya ang lahat sa nangyaring pagbabago. Mabait at hindi na magagalitin si Good Dame. Kung gusto niya magreklamo, inaalala niya ang sinabi ng manlalakbay tungkol sa pagpapala sa buhay. Patuloy na nagsikap si Frio sa pag-uukit ng mga kahoy. Mabuti na ngayon ang pakikitungo ni Good Dame sa North Wind at sa puno ng mansanas. Hindi pala ako dapat magreklamo at mag-alala sa mga bagay nun. Nakapagtataka lang, sino kaya ang manlalakbay na yon? May mga kwentong may misteryosong lalaki raw. Bumibisita siya sa malulungkot na tao at iniiwan sila nitong mas masaya at mas mabuti na. Mukhang siya na yon. Sana bumisita siya ulit. Woohoo! Pero Good Dame, hindi ka na isang malungkot na tao ngayon. Malamang di ka na niya bibisitahin ulit. Tama ka. Mas mabuti ng pakiramdam ko ni hindi ko nga napansin ang kagandahan ng mga bulaklak na ito dati. Ilang sandali pa, bumisita ang tagapagpalitan ng hari. Magandang araw, Ginoo. Anong maipaglilingkod ko? Magandang hapon pa sa inyo. Humihiling si Haring Silversword ng mga mansanas para sa mahal na prinsesa. May sakit siya at gusto kumain nun. Sa kasamaang palad, wala pang bunga ang mga pananim na mansanas sa kaharian. Maliban sa... Sa akin? Gusto niyo ng mga mansanas mula sa puno ko? Itutuloy natin ang kwento.